Kumusta ka mahal kong kaibigan, kapatid, kapwa manlalakbay sa buhay na puno ng misteryo at mga pagsubok. Maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa, pagbabago, at malalim na pagtuklas ng ating sarili. Kung nahanap mo ang video na ito, hindi ito nagkataon lang. May isang bagay sa loob mo na naghahanap ng sagot, isang katanungan na nananahan sa iyong puso na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayong araw, sisiguraduhin kong matutuklasan mo ang isang pahayag, isang katotohanan, na magpapalaya sa iyo mula sa mga buhol na matagal nang gumagapos sa iyong buhay, lalo na para sa mga agarang kaso na tila imposible ng kaladin. Ang una at pinakamahalagang bagay na kailangan mong gawin ngayon na ay buksan ang iyong puso. Hindi lang ang tenga mo kundi ang puso mo. Dahil ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyong isip, kundi para sa iyong kaluluwa. Sasabihin ko sa iyo kaagad, ang dasal na ito, ang prinsipyo sa likod nito, ay hindi isang magic formula o isang serye ng mga salita na kailangan mong bigkasin ng eksakto. Higit pa ito doon. Ito ay isang transformation sa loob ng iyong puso, isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa pinakamataas na kapangyarihan na kayang kalagin ang anumang buhol, gaano man ito kahigpit. Ipapaliwanag ko kung bakit at paano ito mangyayari sa mga susunod na minuto, at sisiguraduhin kong sa pagtatapos ng ating pag-uusap, magkakaroon ka ng kapayapaan at kasangkapan upang harapin ang anumang hamon na dumarating sa iyong buhay, lalo na yung mga nagpapabilis ng tibok ng puso mo. Kung ito ay pumukaw ng kahit kaunting kuryosidad sa iyong puso, manatili ka, dahil ang iyong paghihintay ay magiging sulit. Alam mo ba ang pakiramdam na parang nakatali ka? Nakatali sa isang sitwasyon, sa isang problema, sa isang pagsubok na walang tigil na gumagapos sa iyo. Nakatali sa utang, nakatali sa sakit, nakatali sa isang relasyon na nakakalason, o kaya naman, nakatali sa takot at pag-aalala para sa isang agarang kaso na tila wala ng solusyon. Para kang nasa isang madilim na silid, naghahanap ng pinto, pero lahat ng direksyon ay parang pader. Ang bawat buhol ay tila may sariling isip, humihigpit lalo tuwing susubukan mong kalagin. At minsan, sa totoo lang, nakakapagod na. Nakakapagod lumaban, nakakapagod maghanap, nakakapagod umasa. Naintindihan ko yan. Naintindihan ko ang bigat sa iyong balikat, ang hirap ng iyong paghinga, at ang sakit sa iyong puso. Ang pakiramdam ng pagiging helpless, ng kawalan ng kapangyarihan. Siguro nga, napunta ka na sa punto na nagtanong ka sa sarili mo, mayroon pa bang pag-asa para sa akin? Mayroon pa bang daan palabas sa kabuluhang ito? Naaalala ko si Aling Nena, isang 60 anyos na balo na halos abutin na ang dulo ng kanyang PC. Ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa isang maliit na tindahan ng sari-sari sa kanto ng kanilang probinsya. Ngunit dahil sa pandemya at sunod-sunod na sakuna, bumagsak ang kanyang negosyo. Nabaon siya sa utang, at ang pinakamasakit pa, ang kanyang nag-iisang anak na nasa ibang bansa ay nagkasakit ng malubha. Dalawa ang buhol sa kanyang buhay, ang pagkalugi ng negosyo, at ang sakit ng kanyang anak na nangangailangan ng agarang operasyon. Halos hindi na siya makatulog. Ang kanyang mga mata ay laging namumula, at ang kanyang katawan ay payat na payat. Sa bawat gabi, umiiyak siya, nagtatanong sa Diyos, bakit po ako, Panginoon? Wala na po ba akong magagawa? Maraming beses na niya sinubukang kalagin ang mga buhol na ito sa kanyang sarili, ngunit bawat subok ay lalo lang nagpapahigpit. Hindi lang pera ang problema niya, kundi ang takot, ang pangamba, ang pakiramdam na nag-iisa siya at walang makakatulong. Naramdaman mo na ba yan? Ang ganitong uri ng takot, ang ganitong uri ng pagkabagot. Ang pagkalugmok na nararanasan ni Aling Nena, at marahil pati ikaw ngayon, ay hindi lamang isang sitwasyong pinansyal o pisikal. Ito ay isang krisis ng kaluluwa. Isang pagkakataon para sa atin na tanungin ang ating sarili, nasaan ba ako sa aking pananampalataya? Nasaan ba ako sa aking pagtitiwala? Dahil sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, mayroon akong isang napakagandang balita para sa iyo. Ang ating buhay ay hindi dapat maging isang serye ng mga buhol na hindi makalad.
Tayo ay nilikha para sa kalayaan, para sa kapayapaan, at para sa kagandahan. At mayroong isang tagapagkalag ng mga buhol, isang presensya na higit sa anumang pagsubok, na naghihintay lang na tawagin mo siya, na handang kalagin ang bawat buhol sa iyong buhay, lalo na ang mga agarang kaso na ngayon mo palang nararanasan. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay hindi malayo. Hindi siya abala. Siya ay narito, nakikinig, naghihintay na ibuhos mo ang iyong puso sa kanya. Pero alin nga ba ang dasal? Ano ang dapat nating sabihin? Paano tayo dapat lumapit? Marami sa atin ang nag-iisip na ang dasal ay kailangan ng perpektong mga salita, ng mahabang listahan ng mga kahilingan, o kaya ay isang ritual na dapat sundin ng mahigpit. Pero hindi ganun. Ang dasal na kumakalag ng buhol, lalo na sa agarang kaso, ay hindi tungkol sa mga salita mo, kundi tungkol sa iyong puso. Ito ay isang dasal ng pusong nagpapakumbaba, pusong nagpapasakop, at pusong nagtiwatiwala. Ito ang tatlong haligi ng dasal na talagang gumagalaw sa langit at nagpapabago ng ating realidad. Hayaan mong ipaliwanag ko ang una, ang pusong nagpapakumbaba. Madalas, kapag tayo ay nasa problema, ang una nating ginagawa ay maghanap ng solusyon sa ating sarili. Sige, subukan natin ito, subukan natin yon. At kapag wala tayong makita, doon tayo lumalapit sa Kanya. Para bang huli na ang Diyos na makakatulong sa atin. Pero ang dasal na kumakalag ng buhol ay nagsisimula sa pagkilala na mayroon tayong limitasyon. Hindi natin kayang solusyonan ang lahat. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng pangyayari. Sa halip na magpatuloy sa paghawak ng mahigpit sa problema, ang pusong nagpapakumbaba ay nagsasabi, Panginoon, hindi ko na po kaya. Hindi ko na po alam ang gagawin. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Ito ay isang pagsuko, isang pagpapalaya sa sarili mula sa pasanin ng pagiging kontrolado ng lahat. Para kang nagbibitaw ng isang mabigat na bagahe na matagal mo nang pinasan. Kapag ginawa mo iyan, parang may isang malaking espasyo na nagbubukas sa iyong puso, isang espasyo na pwede nang punuin ng kapayapaan at solusyon na mula sa Kanya. Naaalala mo si Haring David sa Biblia? Siya ay isang makapangyarihang hari, isang mandirigma, isang pinuno. Ngunit sa kanyang pinakamadilim na sandali, sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagdurusa, siya ay nagpakumbaba. Hindi niya itinago ang kanyang kahinaan. Hindi niya sinubukang patunayan ang kanyang sarili. Sa halip, lumapit siya sa Diyos na may pusong nagsusumamo, lumikha ka sa akin ng isang dalisay na puso, O Diyos, at bigyan mo ako ng bagong espiritu na matapat. Salmo 51. Walang kapangyarihan sa pagiging perpekto, ngunit mayroong malalim na kapangyarihan sa pagkilala ng ating kahinaan at paghahanap ng tulong sa Kanya. Ito ang simula ng pagkalag ng mga buhol, ang pagpapakumbaba ng iyong puso. Ang pagtanggap na hindi mo kailangan gawin ito ng mag-isa. Ang pangalawa ay ang pusong nagpapasakop. Kapag nagpakumbaba ka na at inamin mo na hindi mo kaya, ang susunod na hakbang ay ang pagpapasakop. Ibig sabihin nito, handa kang tanggapin ang Kanyang kalooban, kahit na hindi ito ang inaasahan mo o ang plano mo. Maraming beses, kapag tayo ay nagdadasal para sa isang agarang kaso, mayroon na tayong solusyon sa ating isip. Diyos ko, sana po ay malutas ang kasong ito sa ganitong paraan. Sana po ay gumaling ako sa ganitong gamot. Sana po ay bumalik siya sa akin. Pero ang pusong nagpapasakop ay nagsasabi, Panginoon, ang iyong kalooban po ang masusunod. Hindi ko alam kung ano ang pinakamabuti para sa akin, pero ikaw po ang nakakaalam. Handa po akong sumunod sa iyong direksyon, kahit saan po ito magdala sa akin. Ito ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng malalim na pagtitiwala. Dahil sa pagpapasakop, ikaw ay nagbibigay ng kontrol. Ikaw ay nagpaparaya sa iyong sarili sa Kanyang mga kamay. At sa mundong ito na laging nagtuturo sa atin na kailangan nating maging in charge, ang pagpapasakop ay parang kabaliwan. Pero ito ang susi. Ito ang tulay patungo sa kalayaan. Isang matandang kasabihan ang nagsasabing,
ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin ay ang mga bagay na nagkokontrol sa'yo. Kung patuloy kang humahawak ng mahigpit sa pagkontrol sa mga buhol sa buhay mo, ang mga buhol na iyon ang patuloy na magkokontrol sa'yo. Ngunit kapag ikaw ay nagpasakop, kapag sinabi mo sa kanya, narito po ako, gamitin po ninyo ako. Gawin po ninyo ang inyong kalooban sa buhay ko, doon nagsisimula ang pagkalag ng mga buhol sa paraan na hindi mo kailanman inakala. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng gusto mo, kundi tungkol sa pagtanggap ng kanyang pinakamabuti para sa iyo, na palaging higit pa sa iyong pinakamalaking pangarap. Ito ay kapayapaan sa gitna ng unos, dahil alam mong may mas malaking kamay na humahawak sa iyo. At ang pangatlo, ang pusong nagtiwa-tiwala. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pananampalataya. Ang pagtitiwala na kahit hindi mo nakikita kung paano, kahit na pakiramdam mo ay wala ng pag-asa, gagawa siya ng paraan. Ang pusong nagtitiwala ay patuloy na umaasa, patuloy na naniniwala, kahit na ang lahat ng ebidensya sa paligid mo ay nagsasabing imposibleng mangyari. Ito ay ang paniniwala na sa Diyos walang imposible. Ito ay ang paghawak sa kanyang pangako na may mga plano ako para sa iyo, mga planong magbigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Jeremias 20:11. Ang pagtitiwala ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na maniwala kahit na mahirap. Isang desisyon na umasa kahit na madilim. Kapag mayroon kang agarang kaso, naaalala ko si Ana. Isang araw, nawalan siya ng trabaho. Ang kanyang 2 anak ay nag-aaral sa kolehiyo, at ang upa sa bahay ay ilang buwan ng atrasado. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang buhol sa kanyang leeg ay parang bumibigat sa bawat paglipas ng araw. Sa kawalan ng pag-asa, lumuhod siya. Sa halip na magreklamo, nagdasal siya ng isang dasal ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagtitiwala. Sinabi niya, Panginoon, hindi ko po alam kung paano ito mangyayari, pero nagtitiwala po ako na magbibigay po kayo ng paraan. Handa po akong magtrabaho ng kahit ano, basta po mabigyan ko ng maayos na buhay ang aking mga anak. Kinabukasan, isang lumang kaibigan niya ang tumawag at inalok siya ng isang part-time na trabaho, na sapat para sa upa at pagkain. Hindi iyon ang kanyang dream job, ngunit ito ang kanyang sagot. At sa loob ng ilang linggo, dumating ang isang mas magandang oportunidad na perpekto para sa kanya. Ang mga buhol ay kumalad. Hindi sa paraan na inasahan niya, ngunit sa paraan na higit na mabuti. Kaya ano ang dasal na ito? Ito ay isang dasal na binibigkas ng isang pusong nagpapakumbaba, nagpapasakop, at nagtitiwala. Maaari mong sabihin ang mga salitang ito, o ang sarili mong mga salita, pero ang mahalaga ay ang kagandahan at kapangyarihan na nakapaloob sa 3 prinsipyong ito. Kapag nagdadasal ka, ibuhos mo ang iyong puso. Huwag kang matakot na maging totoo sa Kanya. Sabihin mo ang iyong takot, ang iyong pag-aalala, ang iyong kawalan ng pag-asa. Ngunit pagkatapos, iakyat mo ang lahat ng iyon sa Kanya. Bitawan mo. Pasakop ka. At maniwala ka. Ang mga agarang kaso ay nangangailangan ng agarang pananampalataya. Hindi ibig sabihin nito na agad-agad kang makakakita ng resulta, ngunit ibig sabihin nito, agad-agad mong mararamdaman ang kanyang presensya at kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa anumang solusyon. Ngayon, bakit ba nahihirapan tayong magtiwala? Bakit ba mas madalas nating hinahawakan ang kontrol kaysa sa pagpapakawala? Ito ay dahil sa mga limiting beliefs na matagal nang nakatanim sa ating isip. Hindi ako karapat-dapat. Masyadong malaki ang problema ko para sa Diyos. Bakit pa ako magdadasal, wala namang mangyayari? Ito ang mga buhol sa ating isip, mga buhol na mas mahirap kalagin kaysa sa tunay na problema. Ang mga buhol na ito ay nagmumula sa ating mga karanasan, sa mga sinabi sa atin ng ibang tao, o sa mga kabiguan na dumanas tayo sa buhay. Pero tandaan mo, ang mga buhol na ito ay hindi kanta. Sila ay mga kasinungalingan na sinabi mo sa iyong sarili. At oras na para kalagin ang mga ito.
Ang katotohanan ay, ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat kang makaranas ng kapayapaan, ng kalayaan, ng kagalakan. Ikaw ay nilikha sa kanyang larawan, mayroon kang natatanging halaga. Walang problema na masyadong malaki para sa tagapagkalag ng mga buhol. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, at ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang bawat pagsubok na pinagdadaanan mo ay isang pagkakataon para mas makilala mo siya, para mas lumalim ang iyong pananampalataya. At hindi ka nag-iisa sa labang ito. Hindi ka lang nag-iisa. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso, kung nararamdaman mo na oras na para kalagin ang mga buhol na yan, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming kasama natin dito ang dumaranas din ng sarili nilang mga buhol. Kaya gusto kong tanungin ka, mi contanos comentarios de onde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu corao. Isso me ajuda muito entender nossa familia aqui, criar contedos ainda mais transformadores. Ang iyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon sa akin at sa iba pang mga manonood. Nasaan ka man sa mundo, alam kong mayroon tayong iisang mithiin, ang makalaya mula sa mga buhol at maranasan ang tunay na kapayapaan. Ngayon, paano natin isasagawa ang dasal na ito sa praktikal na paraan? Ang unang hakbang ay ang paglalaan ng oras. Hindi mo kailangan ng mahabang oras, kahit 5 minuto lang, basta ito ay may kalidad. Hanapin ang isang tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Iyong sariling espasyo. Maaari kang lumuhod, umupo, o kahit tumayo, ang mahalaga ay ang iyong intensyon. Ang pangalawang hakbang ay ang pagkilala sa iyong buhol. Ano ba ang agarang kaso na bumabagabag sa iyo ngayon? Isipin mo ito. Hayaan mong maramdaman mo ang bigat nito. Pangalanan mo ito. Huwag mo itong itago o baliwalain. Halimbawa, Panginoon, ang buhol ko po ngayon ay ang aking kaso sa korte. Ang buhol ko po ay ang aking kalusugan. Ang buhol ko po ay ang relasyon ko sa aking pamilya. Maging spesifiko. Ang pangatlong hakbang ay ang pagpapakumbaba. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko po kaya ito mag-isa. Lubos po akong nangangailangan ng inyong tulong at gabay. Ang lakas ko po ay limitado, at ang aking kaalaman ay hindi sapat para sa sitwasyong ito. Ibuhos mo ang iyong kahinaan sa Kanya. Walang hiya sa paghingi ng tulong sa tagapagkalag ng mga buhol. Ang pang-apat na hakbang ay ang pagpapasakop. Ngayon po, Panginoon, isinusuko ko po sa inyo ang buhol na ito. Handa po akong tanggapin ang inyong kalooban, anuman po ito. Hindi ko po alam kung paano ninyo ito kakalag, ngunit nagtitiwala po ako sa inyong karunungan at pagmamahal. Handa po akong sumunod sa inyong mga yapak, gabayan po ninyo ako. Ito ay ang pagbibigay ng permit sa Kanya na kumilos sa iyong buhay. Isipin mo, para kang nagbibigay ng susi sa Kanya sa iyong pinakasensitibong problema. Hindi madali pero ito ay nagpapalaya. Ang panglimang hakbang ay ang pagtitiwala. Nagtitiwala po ako, Panginoon, na kahit hindi ko nakikita, kumikilos po kayo sa aking sitwasyon. Nagtitiwala po ako na mayroon po kayong plano, isang planong puno ng pag-asa at kinabukasan. Salamat po, Panginoon, dahil alam kong hindi niyo ako pababayaan. Ang pagtitiwala ay ang gasolina ng iyong dasal. Hindi ito magiging epektibo kung wala kang pananampalataya. Kapag ikaw ay nagdadasal, huwag kang magduda. Maniwala ka. Naniniwala ka. At ang huling hakbang, ang pagkilos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kapag nagdasal ka na, magkakaroon ka ng kapayapaan. At mula sa kapayapaang iyon, makakakita ka ng mga pagkilos na kailangan mong gawin. Maaaring ito ay isang tao na kailangan mong tawagan, isang desisyon na kailangan mong gawin, isang hakbang na kailangan mong tahakin. Huwag kang matakot. Kumilos ka sa pananampalataya. Ang Diyos ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga taong handang kumilos ayon sa Kanyang direksyon. Tandaan mo ang kwento ng isang dalaga na may matinding problema sa kanyang trabaho.
Halos mawalan na siya ng pag-asa. Sa kanyang pagdarasal, ibinuhos niya ang kanyang puso, nagpakumbaba, nagpasakop, at nagtiwala. Sa gitna ng kanyang dasal, may isang ideya na bigla na lang sumagi sa kanyang isip. Isang napakasimpleng ideya na dati niyang binaliwala. Ang ideyang ito ay ang kausapin ng personal ang kanyang amo, hindi para magreklamo, kundi para ipahayag ang kanyang mga alalahanin at mag-alok ng mga posibleng solusyon. Ito ay isang hakbang na puno ng takot, ngunit kinilos niya ito sa pananampalataya. At sa kanyang pagtataka, nakinig ang kanyang amo. Hindi lang nakinig, kundi binigyan pa siya ng bagong oportunidad na mas angkop sa kanyang kakayahan. Ang buhol ay nakalad. Hindi sa paraan ng himala na bumababa sa langit, kundi sa pamamagitan ng simpleng pagkilos ng pananampalataya. Ang mga buhol sa buhay ay mga pagkakataon para tayo ay lumago, para mas lumalim ang ating pananampalataya, at para mas makilala natin ang ating sarili at ang tagapagkalag ng mga buhol. Huwag mong isipin na ang iyong problema ay isang sumpa. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang maranasan ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa paraan na hindi mo kailanman inakala. Ikaw ay mayroong napakalaking potensyal sa loob mo, potensyal na kalagin ang mga buhol, hindi sa iyong sariling lakas, kundi sa kanyang lakas na kumikilos sa iyo. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa lang. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. At ang bawat buhol na kinakalag sa iyong buhay ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking pagpapala at mas malalim na paglilingkod. Minsan, ang buhol ay hindi agad-agad nakakalad. Maaaring may mga proseso na kailangan mong pagdaanan. Tulad ng isang magsasaka na nagtatanim ng binhi. Hindi niya agad-agad makikita ang bunga. Kailangan niyang diligan, alagaan, at maghintay ng may pagtitiwala. Ganoon din sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi isang vending machine na kung saan ka maghuhulog ng dasal at agad kang makakakuha ng sagot. Siya ay isang mapagmahal na ama na mayroong perpektong plano at perpektong timing. Patuloy na magdasal. Patuloy na magtiwala. Patuloy na kumilos. At makikita mo ang kanyang kamay na gumagalaw sa iyong buhay. Ang pagkalag ng mga buhol ay hindi lamang nagbibigay ng kalayaan mula sa problema, kundi nagbibigay din ng kalayaan sa iyong kalooban. Nagbibigay ito ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Nagbibigay ito ng kagalakan na hindi kayang agawin ng anumang pagsubok. Kaya't yakapin mo ang paglalakbay na ito. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay kasama mo sa bawat hakbang. Ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa natin ay ang pag-isip na kailangan nating mag-earn ng kanyang pagmamahal o kanyang tulong. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging banal. Ang pagmamahal niya ay isang regalo. At ang regalo na iyon ay palaging magagamit mo, lalo na kapag ikaw ay nasa iyong pinakamababang punto. Ang dasal na ating pinag-uusapan ay hindi tungkol sa iyong merito, kundi tungkol sa kanyang grasya. Ito ay tungkol sa pag-access sa isang walang hanggang pinagmulan ng pagmamahal at kapangyarihan na handang kumilos sa iyong buhay, sa agarang kaso na iyong kinakaharap. Huwag kang malito. Hindi ito isang dasal na inuulit-ulit mo lang. Hindi ito isang mantra. Ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang malalim na pag-uusap sa pinakamataas na kapangyarihan. Ito ay isang pagkilala sa kanyang soberanya, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang pagmamahal sa iyo. Kapag lumalapit ka sa kanya na may pusong nagpapakumbaba, nagpapasakop, at nagtitiwala, binubuksan mo ang mga pinto ng langit sa iyong buhay. Binubuksan mo ang mga pinto ng mga himala na hindi mo kailanman inakala. Ang bawat buhol na kinakalag ay isang patunay ng kanyang pagmamahal. Ito ay isang aral na nagtuturo sa atin na hindi tayo nag-isa. Na mayroong isang mas malaking kapangyarihan na gumagabay, nagpoprotekta, at nagmamahal sa atin. At ito ang pag-asa na gusto kong ibahagi sa iyo ngayon. Ang pag-asa na gaano man kahigpit ang buhol, gaano man ito katagal na nakatali,
mayroong isang tagapagkalag ng mga buhol na kayang palayain ka. Kaya't bumangon ka, kaibigan. Tumayo ka. Mayroon kang kapangyarihan sa iyong mga kamay, kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Gamitin mo ito. Para sa mga agarang kaso, ang pagtitiwala ay kailangan ng bilis. Hindi pagmamadali kundi bilis ng paniniwala. Bilis ng pagsuko. Bilis ng pagpapakumbaba. Sapagkat ang agarang kaso ay nangangailangan ng agarang aksyon mula sa langit. At ang langit ay kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't huwag mag-atubiling ibuhos ang iyong puso. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang iyong kaso, ang mahalaga ay ang iyong paglapit sa Kanya. Maaari kang makaranas ng mga panahon ng pagdududa, ng mga panahon na tila walang sagot. Ito ay normal. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka dinidinig. Ibig sabihin lang nito ay sinusubok ang iyong pananampalataya. Manatili ka. Manatili sa dasal. Manatili sa Kanyang salita. Manatili sa Kanyang presensya. Dahil sa dulo ng bawat pagsubok, mayroong isang patotoo na naghihintay na ibahagi mo. Isang patotoo ng Kanyang katapatan, ng Kanyang pagmamahal, at ng Kanyang kapangyarihan na kalagin ang mga buhol. Kaya't sa pagtatapos ng ating pag-uusap, gusto kong isara ang ating sesyon sa isang panalangin. Isang panalangin na sumasalamin sa lahat ng ating pinag-usapan, isang panalangin ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagtitiwala. Ito ang dasal na kumakalag ng mga buhol. Panginoon naming Diyos, o pinakamataas na tagapagkalag ng mga buhol, lumalapit po kami sa inyo ngayong araw na ito na may pusong nagpapakumbaba. Kinikilala po namin na mayroon kaming mga limitasyon, at may mga buhol sa aming buhay na hindi namin kayang kalagin sa aming sariling lakas. Sa aming mga agarang kaso, Panginoon, sa aming mga problema sa pinansyal, sa aming mga karamdaman, sa aming mga nasirang relasyon, sa aming mga takot at pangamba, isinusuko po namin ang lahat ng ito sa inyong mga kamay. Patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataong sinubukan naming kontrolin ang lahat, sa mga pagkakataong nagduda kami sa inyong kapangyarihan at pagmamahal. Ngayon po, Panginoon, isinusuko po namin ang aming kalooban sa iyo. Tanggapin po ninyo ang aming buhay, ang aming mga desisyon, ang aming mga pangarap. Naway ang iyong kalooban ang masusunod sa aming buhay, at hindi ang aming sariling kagustuhan. Alam po namin na ang iyong plano ay palaging higit na mabuti, puno ng pag-asa at kinabukasan. At sa lahat po ng ito, nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala po kami na kumikilos po kayo sa likod ng mga eksena, na naghahanda po kayo ng mga solusyon na hindi namin nakikita. Nagtitiwala po kami na palagi po kayong tapat sa iyong mga pangako. Nagtitiwala po kami na may kapangyarihan po kayo na kalagin ang bawat buhol, gaano man ito kahigpit. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa iyong walang sawang habag, at sa iyong walang kapantay na kapangyarihan. Salamat po dahil alam naming dinidinig ninyo ang aming mga panalangin, at salamat po dahil kumikilos po kayo sa aming buhay. Pinoprotektahan po ninyo kami sa lahat ng masama, at ginagabayan po ninyo kami sa bawat hakbang. Palakasin po ninyo ang aming pananampalataya. Bigyan po ninyo kami ng karunungan para makita ang mga pagkilos na kailangan naming gawin. At higit sa lahat, bigyan po ninyo kami ng kapayapaan sa gitna ng anumang unos. Sa ngalan po ni Jesus, ang aming tagapagligtas at tagapagkalag ng mga buhol, aming Ama, Amen. Mahal kong kaibigan, huwag mong kalilimutan ang kapangyarihan na nasa iyo, ang kapangyarihan ng pananampalataya, ng pagpapakumbaba, at ng pagsuko. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang buhay, isang buhay na walang buhol, puno ng kalayaan at kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, at kung nakatulong ito sa iyong puso, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang transformative na nilalaman, at pindutin ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video na ilalabas ko. Ang bawat subscribe at like ay nakakatulong sa atin na ipalaganap ang mensaheng ito ng pag-asa sa mas maraming tao na nangangailangan nito.
At kung mayroon kang isang agarang kaso o isang buhol na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento at magdasal para sa iyo. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mayroon tayong isang komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulungan at nagpapalakas sa isa't isa. Naway pagpalain ka ng tagapagkalag ng mga buhol, at naway makita mo ang kanyang kamay na kumikilos sa bawat agarang kaso sa iyong buhay. Hanggang sa muli, tandaan mo, ang iyong pinakamahusay ay darating pa lang. Ingat ka at manatili kang may pag-asa at pananampalataya. Mahal kita.